Kung gusto nyo na ma-experience makasakay sa peak tram at makakita ng ganito kagandang view pero gusto nyo yung tipid version, eto may share akong tipid tips para sa inyo. Bandang 7 AM, pumunta na kami sa MTR Chimsha-Choy Station pero this time dito kami sa A1 exit dumaan. Na-discover kasi namin kahapon na may elevator dito kaya mas madaling bumaba para sa amin na may dalang stroller. Ito din yung time na na-discover namin na pwede palang pagsabayin itap yung dalawang octopus card. Nahirapan kasi kami nung una paano itatap yung kay Gray Gray habang tinatawid siya sa kabilang side. Anyway, from MTR Chimsha-Choy Station, sumakay kami ng train tas bumaba kami sa Central Station at nag-exit kami sa Exit H. 10.3 HKD yung pamasahe and this time wala tayong lipat train na ginawa. Kasi from Central Station, nilakad na lang namin papuntang The Peak Tram. Nag-Google Maps lang kami dito and medyo nakakalito yung way na tinuro ng Google Maps. Buti na lang may mga street signs na naging guide din namin para malaman namin kung tama pa ba yung dinadaanan namin. May times kasi naduda kami lalo na nung may pinasukan kaming building para makatawid sa kabila. Pero dahil nga sa mga signs na confirm namin na tama naman pala yung dinadaanan namin. Although feeling namin may mas madaling route kasi parang haba ng nilakad namin. But anyway, nakarating pa rin naman kami ng maaga. 7:30 AM pa lang nito and actually inagahan talaga namin kasi weekend to so akala namin maraming tao pero pagdating namin kami pa lang yung nandun. Buti na lang open na sila ng 7:30 AM at tingnan nyo naman solong-solo namin ng peak tram, walang katao-tao. Sa pinakaharap kami nakaupo kaya kitang-kita namin so I suggest na agahan nyo na din ang punta para makapag-picture kayo dito na walang ibang tao. Tapos sa right side kayo umupo para mas kita nyo yung view. Binook namin ang ticket namin sa Klook na nakapackage na sa Sky Terrace 428. Mas mura kasi sa Klook tapos may additional discount ka pa kapag ginamit mo yung code na WIDA-TZN5 off. One way lang yung binook namin para mas tipid tapos nag-bus na lang kami pa uwi. 8 AM pa nag-open ng Sky Terrace 428 kaya tumambay muna kami dito sa labas, nagchikahan at nag-picture-picture na din. Tas mga around 9 AM na kami pumasok sa Peak Tower at umakyat sa Sky Terrace 428. Makikita nyo doon sa pindutan sa elevator na may nakalagay na sticker sa number 2 na doon located yung Sky Terrace 428. Iniscan lang yung QR code namin tapos nakakyat na kami doon sa mismong viewing deck. Konti pa lang yung mga nakasabay namin dito kaya naka-aura pa kami sa pictures na mukhang solo namin yung lugar. Sobrang ganda nga ng view dito kaya sulit naman yung bayad pero take note na hindi pwede ang re-entry dito. Meaning pag nakalabas ka na hindi ka na pwedeng pumasok ulit kaya sulitin nyo na mag-picture dito. Kung nagtitipid naman kayo, merong free observation deck sa Peak Galleria na katapat lang ng Peak Tower. Akyat lang kayo sa 3rd floor papunta sa observation deck. Okay na din yung view dito pero kung i-compare sa Sky Terrace 428, para sa akin mas maganda dun sa Sky Terrace 428. So nasa sa inyo na kung saan nyo gusto. Nandito na rin naman kayo, sulitin nyo na ang punta nyo at dumaan na kayo sa Madame Tussauds na located sa Peak Tower. Star-studded ang famous wax museum na to with lifelike wax figures ng mga celebrities. As in, makikita mo talaga kung gaano sila katangkad, yung build ng katawan nila, even yung mga fine lines at ugat sa katawan, kuhang-kuha yung details parang totoo. Aside from the wax figures, may mga interactive exhibits and areas din dito na ma-enjoy nyo with your family, even yung mga kids. Ma-explore nyo ang buong museum in around 2 hours so kaya nyo siyang isabay sa itinerary nyo kasabayan ng Peak Tram at Sky Terrace 428. Pero wala naman time limit ang pagstay nyo dito so you can take your time na magpicture at sulitin ang bayad nyo. I would recommend na mag-book kayo ng ticket sa Klook to avoid long lines at para mas mabilis kayong makapasok. And for exclusive discounts, gamitin nyo ang code na WIDA-TZN5 off para mas makatipid kayo. Tumambay lang kami ulit dito sa baba kasi may mga nakakalaro si Gray Gray ng mga aso at mga bata kaya nagstay muna kami dito saglit. Tapos maya-maya pumasok na kami ulit sa Peak Galleria kasi sa likod nun yung bus terminal. Sumakay kami ng bus 15 papuntang MTR Central Station kasi mas mura ang bus, 12.1 HKD lang ang pamasahe compared kung sasakay ulit kami ng Peak Tram pababa. Tapos, ang maganda pa sa bus, malapit na sa MTR Central Station yung babaan. Tumawid na lang kami sa kabilang side. Hindi kayo maliligaw kung saang train kayo sasakay dito sa MTR Central Station kasi first station to ng Red Line papuntang Chuen Wan. Tapos, bumaba lang kami ulit sa MTR Chimsha-Choy Station pero bago kami nag-exit, naghanap muna kami ng cake para sa birthday ni Gray Gray kinabukasan. Mga around 1 PM na neto pero hindi pa kami kumakain ng lunch so nag-decide kami na mag-take out na lang
lang dito sa Yungki Roast Goose Restaurant na halos katapat lang ng hotel namin. Merong charge na 2 HKD per meal kapag nag-take out, so nagbayad kami ng extra 4 HKD para sa dalawang in-order namin. Sobrang sulit naman kasi bukod sa malaking serving, ang sarap as in. Ito ata so far yung pinakamasarap na nakain namin dito. Pagkagising ni Gray Gray sa nap time niya, lumabas kami ulit at pinuntahan namin yung Kowloon Park na malapit lang sa hotel namin. Libre lang dito at mukhang madaming pwedeng pasyalan. Sayang nga hindi na namin masyadong na-explore kasi ang target talaga namin dito is yung children's playground. Kapag talaga meron kayong kasamang bata sa travel, kailangan mag-alat kayo ng time or activity na pwede sa bata or may enjoy ng bata. Kasi syempre ang gusto nila mga laro-laro lang and hindi pa nila masyadong na-appreciate yung mga tourist spots. Kahit napakasimple lang ng playground dito at kahit saglit lang kami naglaro dito, makikita mong nag-enjoy siya at mas naalala niya pa nga to kaysa sa mga tourist spots na pinuntahan namin. Ginabi na nga kami sa playground nung na-realize namin na hindi pa kami nagme-merienda, so pinuntahan namin yung sikat na bilihan ng street food dito. Tinry din namin yung sikat na bubble waffle na parang kalasa lang din naman ng normal na pancake or waffle. Tas eto namang fishball na nabili namin, para siyang lasang curry pero matabang na curry, ganon. Bago kami bumalik sa hotel, naghanap muna kami ng mabibilhan ng mga pasalubong. 2 grocery na yung napuntahan namin pero parang wala kaming makitang mga local na delicacies or local na snacks. Sana pala mas nag-research kami dito. Akala kasi namin madali na lang kaming makakahanap. Saan kaya kami makakabili ng mga pasalubong?